Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa fighting arena ay maririnig ang pilit na tawa ni Master Hu, hahahabungad niya, so ito raw pala ay isang Divine Lord, ngunit sumagot lang si Chen Fan ng caught the crap. Nagtanong kung napag-alaman na ba nito ang patungkol sa sinabi niya. Oo Divine Lord Chen, tugon ni Master Hu, nahanap na raw nila. Sa loob ng isang sekretong silid ay may inilabas na isang kahon si Master Hu, umano'y narito ang kailangan ni Chen Fan. In fact sa una ay tinanggihan daw ng Chanji Pavilion ang kanyang request, nagsabing ito ay labag sa rules, ngunit hindi naglaon, ibinigay din nila pagkatapos niyang makipag-communicate ng paulit-ulit. Binuksan at sa loob ng kahon ay makikita ang dalawang kung anong bagay, umano'y sa pamamagitan nito'y matutunton nito ang kinaroroonan ng kanyang mga magulang, gayunpaman isang piraso lang ang magagamit nito dahil ang isa ay mababasag agad kapag nagamit na ang isa. Perhaps mayroon dong mga taga-upper echelons ng arena ang hindi masaya na siya ang nakakuha sa posisyon bilang chief steward ng linyang arena, kaya ang mga iyon ay nag-interfere. O tugon ni Chen Fan, nagtanong kung mayroon ba itong ebidensya na mayroong nag-interfere mula sa itaas. Divine Lord Chen, tugon ni Master Hu, pakiusap, wag na lang daw itong magtanong. Siya ay isa lamang maliit na chief ng linyang arena, paano naman daw ba siya makakakuha ng mahahalagang ebidensya? Isa pa isang katagalang ng mga iyon ay, after all ano naman daw ba ang magagawa niya laban sa Great Jin Dynasty fighting chief ng Capital Star Province? Kung ganun, tugon ni Chen Fan, magpapanggap na lang siyang wala siyang narinig. O tugon ni Master Hu, well dagdag ni Chen Fan, ito raw ay hindi lang business ni Master Hu kundi kanya rin, kaya siya na ang bahala sa bagay na ito. Tumayo si Master Hu at nagpasalamat, kung ganun Divine Lord Chen, iiwanan niya na ito rito. Lumutang ang dalawang item, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang Unique Intelligence Information Spell ng Chanji Pavilion ay napakamakapangyarihan. Ito ay nakalink sa isang immortal energy, tanging mga Transcend Tribulation Cultivators lang ang mayroong kakayahang mabasag ito, kaya sa kasalukuyan niyang lakas iyon ay malabo. Ngunit teka lang, nakalink sa immortal energy, maybe maaari niya raw itong subukan, nag-perform ng kung anong teknik. Sabi na nga ba saad niya dapat naisip niya raw ito agad, ngunit sa tingin niya sa sobrang pag-aalala niya sa kanyang mga magulang ay nagpanik siya saglit. Inactivate niya na ang mga items na nagtataglay ng mga impormasyon na padpad ang kanyang kamalayan sa isang partikular na lugar kung saan makikita ang apat na individual na tila ba nagmi-meditate o kaya naman nagko-cultivate. Maaari ring iba ang ginagawa nila. Ang isa sa mga ito ay ang kanyang ama na si Chen Kexing. Dumating ang isang individual, nagsabing mag-concentrate ang mga ito sa pag-nurture sa spirit field gamit ang kanilang pure spirit energy, kung hindi magagawang ma-accelerate ng mga ito ang kanilang progress ng 10 taon sa isang araw, wag na rong isipin pa ng mga ito ang patungkol sa pagpapahinga. Gayunpaman pumalag ang dalawa, sumigaw ang isa na hindi niya iyon gagawin, umano'y ang mga ito na mga taga 5 Elements Immortal Sect ay ibinilanggo sila rito, tapos kahapon ay isang peyuan pil lang ang ibinigay nito. Idinagdag ng isa na kahapon ay 6 na taon sa isang araw, tapos ngayon 10 taon sa isang araw. Gusto niya na rong umalis dito. Hayaan na sila nitong umalis, gayunpaman karahasan lang ang isinagot ng individual, nagsabing mag-concentrate ang mga ito at magpatuloy. Napasabi si Mr. Chen Kexing sa kanyang isip na kailangan niyang mag-hold on, kumapit, magtiis, magpatuloy na magsumikap na mabuhay, wang yun ganoon din daw ang gawin nito. Sa kabilang dako ay tila ganoon din ang tagpo, sumigaw ang isang babae na wag mag-slack off ang mga ito, bigyan siya ng maraming spirit power, hindi nila maaaring i-cut off ang pills ng 5 element sages. Sinabi ng isa na hindi niya na kay Lord Dan, pakiusap bigyan siya nito ng peyuan pill. Siya nga'y binigyan ng isa agad na nilantakan at sinabi ng babae na ito na ang share nito para sa hapunan, ibinigay niya lang ito ng advance. Na iintindihan daw ba nito? Napasabi si Mrs. Wang Yun sa kanyang isip na kailangan niyang mag-hold on, kailangan niyang makahanap ng paraan upang makatakas, Kexing ganoon din daw ang gawin nito. 5 Elements Immortal Sect, sambit ni Chen Fan, ang mga ito raw ay kailangang mawasak. Sa labas ay sinabi niya sa magkapatid na mag-arrange ng pinakamabilis na trip patungo sa 5 Elements Immortal Sect para sa kanya,
Oo, tugon ni Miss Zhong Yaoyao, ngunit ang tanging alam niya lang daw ang Five Elements Immortal Sect ay matatagpuan sa Eternal Star System, bukod dun wala na siyang alam pa patungkol sa ibang detalye. Well, tugon ni Chen Fan, iyon daw ay hindi na mahalaga. Tumungo na lang muna sila sa Eternal Star System at nagsimula na nga silang maglakbay gamit ang isang flying ship. Oh no, sambit ni Zhong Ziming, sila raw ay nasa trap. Nagtanong si Miss Zhong Yaoyao kung ano ang problema nito, kanina pa raw ito paikot-ikot ng ganito magmula nung umalis sila sa linyang arena. Sister, tugon ni Zhong Ziming, gusto niya rong liwanagin, sila ay hindi maaaring umalis sa Great Jin Dynasty. Gustong pabagsakin ni Divine Lord Chen ang Five Elements Immortal Sect, which is isa sa 9 Great Immortal Sects ng universe. Maaari daw itong maging baliw kung gusto niya, ngunit siya, gusto niya parong bumalik sa Yishan upang mag-retire. Stupid, tugon ni Miss Zhong Yaoyao, sabay batok. Nagtanong kung hindi ba nito nakikita. Sa sandali pa lang na ibinigay sila ng ancestor kay Divine Lord Chen, hindi na sila ang may hawak pa sa kanilang buhay. Kaya kahit na sila pa ay mamatay, hindi maaari rin dong sila ay ipinadala ng ancestor upang mamatay dito. Kailangan nilang mamatay sa tabi ni Divine Lord Chen o kaya naman sa harap nito upang si Divine Lord Chen ay magkautang ng pabor sa kanilang Zhong family. Ano, sister, tugon ni Zhong Ziming, kung ganun, idinagdag ni Miss Zhong Yaoyao na para sa kapakanan ng longevity ng kanilang Zhong family, napaka-necessary para sa kanila na maging sakripisyo. Ano, tugon ni Zhong Ziming, nagtanong kung hindi ba ito natatakot na mamatay, ngunit sumagot lang si Miss Zhong Yaoyao na the more na ikaw ay capable, gifted, nagpatuloy sa litanyang ito't idinagdag na siya ay at least isa sa pinaka-outstanding na geniuses ng Tianan Upper Academy, kaya bakit naman daw siya matatakot na mamatay? Ganun pa man, mas nangingibabaw sa kanya ang kasabikang mag-improve at manabik sa kapangyarihan, ngunit ang pinaka-nangingibabaw sa lahat ay ang kanyang eagerness na habulin ang dulo ng walang hanggan. Hasambit ni Chen Fan, sa kanyang isip umano'y ang babaeng ito ay maaaring maturuan. Nagpatuloy sila sa paglalayag sa karagatan ng mga bituin hanggang sa marating nila ang labas ng capital city ng Tedustar Province ng Great Jin Dynasty. Dumaan sa isang checkpoint. Sinabi ni Zhong Ziming na nakapunta na siya rito noon kasama ang kanyang grandpa upang umattend sa isang dynasty celebration, ngunit wala siyang nakitang anumang gate rito noon. Idinagdag ni Miss Zhong Yaoyao na siya ay natatakot na ito ay isinet up upang i-guard ang Imperial City matapos ang nangyaring pag-atake sa Tianan Upper Academy. Tinawag niya si Chen Fan sa pangalang Chen Shenjun, ewan ko kung bakit, at tinanong kung ano ang binabalak nitong gawin. Well, tugon ni Chen Fan, binabalak niya rong tumungo sa Galactic Transmission Array sa timog na bahagi ng city ngayon sa lalong madaling panahon, kaya siya ay maghihintay na lang ng mapayapat matahimik. Ayaw niya nang magdulot pa ng gulo na magpapadelay sa kanilang trip. Hinarang sila ng mga guards, tinanong ang kanilang origins, pangalan at purpose ng kanilang pagpasok sa capital city. Sumagot si Miss Zhong Yaoyao na sila ay nagmula sa Zhong family ng linyang siya ay si Zhong Yaoyao, ang isa ay ang kanyang kapatid na si Zhong Ziming at ang isa naman ay ang priest ng kanilang family na si Chen Baixun, isang extraterrestrial cultivator. Sila ay nandito alinsunod sa utos ng kanilang family, na umattend sa auction na gaganapin sa fighting arena. Hatugon ng babaeng guard, auction sa fighting arena iyon daw ay naganap na kahapon, at ang susunod na auction ay gaganapin pa 3 buwan mula ngayon. Ano, ang mga ito raw ba ay late o nagsisinungaling lang? Well, sambit ni Miss Zhong Yaoyao na tigilan. Ano, dagdag niya sa kanyang isip, ganoon katagal bago mangyari uli ang auction sa capital arena. Ngunit maliwanag daw na sa linyang arena ito ay magaganap bawat buwan. Tingnan mo, lingon ni Zhong Ziming kay Chen Fan, kasalanan daw nito ang lahat, kung hindi na raw sana ito pumunta pa sa linyang atmosphere upang hulihin ang 7-star Dragon Il King na umabot ng kalahating araw. Sila raw sana ay makaka-attend sa auction sa tamang oras. Ngayon tuloy late na sila at mukhang hindi na nila magagawang kahit na makapasok man lang sa city. Patawad, young master, tugon ni Chen Fan, siya raw ay naging pabaya. Inilabas ang item na naglalaman ng 7-star Dragon Il King. Sinabi sa babaeng guard na nagtataka raw siya kung maaari niya bang mailagay sa auction ang bagay na ito kapalit ng mga 1 o 2 refining potion. I see, tugon ng babaeng guard, kung ganun bakit hindi na lang bumalik dito ang mga ito 3 buwan mula ngayon. Ngunit sinabi ni Miss Zhong Yaoyao na kahit na hindi raw sana sila makaparticipate sa auction, mas maigi raw sana kung makakapasok sila sa city upang ma-barter ito sa kahit na anumang bagay.
Ang Qingtian sect daw kasi ay nawasak na kaya kailangan ng kanilang Zong family na mag-seize ng time upang makakuha ng mga resources upang ma-improve ang kanilang lakas. Tama yun, sabat ng isang guard umano'y nung isang araw lang ay winasak ng isang mysterious power ng instant ang Qingtian sect ng Linyang, ang kataga ng babaeng ito ay mayroong sense. Well, kung ganun tugon ng babaeng guard, kung ganun hahayaan niya ang mga itong manatili sa city sa loob ng 7 araw sapat upang makuha nila ang gusto nila. Ngunit kung sila ay hindi aalis pagkatapos ng 7 araw ay haharapin nila ang parusang naaayon sa batas ng Immortal Dynasty. Oo, tugon ni Zong Ziming, mapapansing sila ay nilagyan ng kung anong mark, at pumasok na nga sila sa gate. Agad na lumuhad si Zong Ziming sa harap ni Chen Fan, humingi ng tawad. Ang ginawa niya rong iyon ay isa lamang, alam ko, tugon ni Chen Fan, tumayo na raw ito. Full speed ahead, dagdag ni Chen Fan, tumungo na raw sila agad sa Galactic Transmission Array na agad namang sinang-ayunan ni Miss Zong Yaoyao. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali, biglang mayroong mga cultivators na lumipad palapit sa kanilang flying ship. Nakiusap na huminto muna sila saglit. Sinabi ng matanda na matapos na matanggap ng kanyang master ang balita patungkol sa pagbisita ni Chen Baixun, gusto raw itong imbitahan ng kanyang master. Nagtanong si Zong Ziming kung sino ang master nito at sumagot naman ang matanda na ang kanyang master ay ang head ng Capital Star Province Fighting Arena na si Lu Weichang, na siya namang ikinabigla ni Zong Ziming. Well, tugon ni Chen Fan, siya raw sana ay nagmamadali, ngunit since narito na rin lang siya, pupuntahan niya na lang ito saglit since mayroon din siyang bagay na kailangang isettle sa taong iyon, at lumipat ang eksena sa 5th floor ng Tedu Star Province Arena kung saan mayroong mangyayaring laban. Nagsalita si Lady Chu Xuanji umano'y isang beses bawat 10 taon kahit na ito pa ay magsanhi upang sila ay mabankrupt. Kailangan nilang bumili ng ticket upang makita ang Soul Formation Life and Death Battle. Kung makakatayo lang daw sana si Great Elder Chu hanggang sa huli, sila na ay magkakaroon ng karapatang mag-interfere sa Tedu Star Province. Lady, tugon ni Uncle Zhao, hindi na raw nito kailangan pang kabahan, sa fully tilted resources na mayroon ng kanilang Chu family at sa fact na malapit nang maabot ni Great Elder Chu ang Void Returning level pagkatapos nitong mag-focus sa kanyang cultivation, natitiyak niya rong ito ay magkakaroon ng breakthrough dito mismo sa mismong battle na ito. Pakiusap, imbita ng matanda kina Chen Fan sa kabilang dako, itinuro sa kinaroroonan ni Chief Lu Weichang. Divine Lord Chen, bungad ni Chief Lu, matagal niya na raw itong hinihintay. Hatugon ni Chen Fan, narinig niya rong ito ay hindi masaya sa pagkakakuha ni Master Hu sa kanyang posisyon sa linyang arena. Ngunit sa patanong na tono'y sumagot lang si Chief Lu na bakit naman hindi. Si Master Hu ay maalam sa pagpapatakbo ng business na gawa nitong madoble ang income ng linyang arena sa loob lang ng ilang araw, kaya bakit naman daw sila hindi magiging masaya. Nagturo at idinagdag na sadyang nung nakaraang selection ito ay ang piniling representative ni Master Hu ipinalaban sa grupo ng mga ordinaryong Yuaning cultivator, which is hindi patas, since ito ay reinkarnasyon ng isang great power. Hatugon ni Chen Fan, so sinadya nitong i-block ang impormasyon mula sa Chanji Pavilion upang siya ay puwersahin na mag-participate sa Soul Formation Life and Death Battle na ginaganap lang bawat 10 taon. Ganoon daw ba? Divine Lord Chen, tugon ni Chief Lu, ang sinasabi raw nitong pinwersa ay masakit sa tenga dahil ang bagay na ito ay isang deal, umano'y isang deal na beneficial para kay Chen Fan. Kapag ka nagawa raw nitong manalo sa Soul Formation Life and Death Battle, hindi lang sa makakakuha ito ng 3 tsansang makapagtanong sa Chanji Pavilion, hahayaan niya ring ang Chen Dojo ay makadevelop ng kapangyarihan dito sa Tedu Star Province sa suporta ng Heavenly Life and Death Arena. Ang future ng Chen Dojo ay magiging napaka-maliwanag. Not to mention ang mga inihanda nilang mga treasures para sa mananalo. Kung ganun, tugon ni Chen Fan sabay suot ng maskara. Kung ganun, siya raw ay magdadagdag ng isang kondisyon. Pakiusap, sabihin mo, saad ni Chief Lu. Sumagot si Chen Fan na iyon ay ang ibigay nito ang kanyang posisyon kay Master Hu. Maaari lang itong pumili sa 2 choices, ang mamatay o mag-submit sa kanya, maging kanyang servant. Natigilan saglit si Chief Lu sa kanyang narinig at magsasalita na sana nang biglang idinugtong ni Chen Fan na ito ay nang ahas na mag-interfere sa kanyang business, kailangan nitong magbayad. Nagiging mabait na nga raw siya rito dahil sa pagbibigay niya ng way out. Isa pa sa battle na ito, lalo na't kapag ka manalo siya, ang matatanggap nito ay katumbas ng 10 taong income,
siya na si Chen Baekhyun ay hindi hahayaang gamitin siya ng mga tao para sa wala. Makikita ang reaksyon ni Chief Lu, sige siya raw ay pumapayag, at idinagdag sa kanyang isip na kahit na ito pa ay reinkarnasyon ng isang power, siya ay hindi naniniwalang matatalo nito ang lahat ng mga soul formation cultivators na kalahok. By the way, lingon ni Chen Fan, pakiusap tratuhin ito ng maayos itong dalawang kasama niya. Divine Lord Chen, pighil ni Zong Ziming, ito raw ay ang Soul Formation Life and Death Battle, isang labanan sa pagitan ng mga Soul Formation Cultivators, kaya kapag ka ito raw ay nakagawa ng kahit na kaunting pagkakamali maaari itong mamatay, pakiusap pag-isipan niya raw muna ito ng mabuti. Ngunit inilapat lang ni Miss Zong Yaoyao ang kanyang kanang kamay sa kaliwang braso ni Zong Ziming, umano'y wag nitong pagdudahan ang kakayahan ng kanilang Divine Lord. Huwag nitong questionin ang desisyon ng kanilang Divine Lord at idinagdag na naway si Divine Lord Chen ay magkaroon ng magandang kapalaran, at ma-witness nila ang presensya nito sa trono. Good to go ni Chen Fan, at sa arena ay mararamdaman ang matinding excitement ng mga manunood. Lumitaw ang hologram ni Chief Lu sa stage, ini-announce na pakiusap kumalma muna ang mga ito saglit, ang pinakahihintay nilang Soul Formation Life and Death Battle ay gaganapin na. Sa unang round ay random silang pipili ng dalawang kalahok upang harapin ang isa't isa hanggang sa, nang biglang winasak ni Chen Fan ang hologram, umano'y ang daming dada, siya ay nagmamadali gawin na nila ito agad, siya na si Chen Baekhyun ay hinahamon ang lahat ng mga kalahok na sumugod patungo sa kanya. What the hell, sigaw ng isa, napatanong kung sino ang taong iyon, idinagdag ng isa na ito ay nanggugulo lang, kaladkarin nila ito palabas, gusto niya nang makita ang Soul Formation Life and Death Battle, at sinabi naman ng isa pa na ito ay isa lamang hamak na Yuanying cultivator, mukhang ito raw ay naligaw. Grabe, sambit ni Zong Ziming, si Chen Fan daw ay napaka-wild, hahadagdag ni Miss Zong Yaoyao, indeed talagang ganito raw ang style ni Divine Lord Chen. Lumitaw na naman ang projection ni Chief Lu, nagsabing siya ay binigyan ng instruction ng mga higher-ups na mag-agree sa rule ng tournament na ito bago tuluyang maabo ang tatlong mga incense sticks. Ang sino mang makatalo kay Chen Baekhyun ay ang siyang hihiranging panalo sa tournament na ito. Ang taong nasa stage ay si Chen Baekhyun, isang Yuanying cultivator na hinahamon ang lahat ng mga Soul Formation cultivators. Gaano raw ba kaya ito katagal na mananatiling nakatayo? Sila raw ay welcome na maglagay ng kanilang pusta. Ito ay nonsense, sambit ni Lady Chu, umano'y para sa kapakanan ng maliit na gambling profit ginagawa nila ang ganitong bagay nang hindi nag-iisip. Hatugon ni Uncle Zhao, mukhang ang Yuanying cultivator daw na ito na nagngangalang Chen Baekhyun ay direktang ibinenta ang kanyang sarili kay Chief Lu sa kung anong kadahilanan. Teka lang, lingon ni Lady Chu, ano ang pangalan nito? Ay Chen Baekhyun. Uncle Zhao, naaalala pa raw ba nito yung secret message na natanggap nila nung nakaraang araw? Sumagot si Uncle Zhao na sila ay nakakatanggap ng daan-daang mensahe araw-araw, nagtanong kung alin doon ang tinutukoy nito, ngunit sinabi lang ni Lady Chu na bilasan nito ipa-withdraw nito mula sa Life and Death Battle ang Great Elder. Ngayon din, ano pagtataka ni Uncle Zhao, ngunit sumunod na rin. Gayunpaman, sa stage ay tumapak na si Elder Chu, kid sambit nito, hayaan daw nitong turuan niya ito ng leksyon nang ito ay maging mabuting tao sa kanyang next life. Ano, sigaw ni Lady Chu, Great Elder Chu, ano, nababaliw na raw ba ito? Bakit naman daw ito na unang sumalang? Sinabi ni Uncle Zhao na malamang gustong-gusto na nitong ibalik sa kanilang family ang pabor at iniisip nitong ito na ang pinakatamang pagkakataon. Sinabi ni Lady Chu kay Uncle Zhao na ang una nitong gawin ay ang i-contact si Elder Uyang ng Life and Death stage. Nasa sa kanya na kung ano ang hihingi nitong kapalit hanggat matigil lang ang Life and Death battle na ito. Hasambit ni Chen Fan, ito ay nagmula sa Chu family ng linyang, tama raw ba? Oo, ganoon nga, tugon ni Elder Chu. Sa kasalukuyan siya raw ay nasa peak na ng Soul Formation level, half step away na lang mula sa Void Returning level. Habang ito ay isang hamak lang na Yuanying level cultivator na hindi alam kung ano ang makakabuti para sa kanya, kaya bilis tanggapin na raw nito ang pagkatalo at umalis dito sa stage, baka hayaan niya pa itong magpatuloy sa paghinga. Hatugon ni Chen Fan, half step na lang mula sa Void Return, ng mukhang ito raw pala ay talagang malakas. Ayos lang naman daw siguro kung hiwain niya ito gamit ang kutsilyo, tama raw ba? Nagmamadali daw kasi siya. Ano, sambit ni Elder Chu sa kanyang pagkabigla, anong sinabi nito? Grabe, sambit ng tatlo, ito raw ay napakabaliw. Insolent, sigaw ni Elder Chu sabay release ng matinding divine energy.
Kung ganun karangalan para ritong mamatay mula sa mga kamay ng untold mystery ng Chu family agad na nagpakawala gamit ang art na tinatawag na yin and yang life-taking technique. Nag-infuse ng chi si Chen Fan patungo sa kanyang putol na espada nagsabing ang quality sa pagitan ng Yuanying Cultivator at Soul Formation ay mayroong napakalaking pagkakaiba. Sa kasamaang palad sa harap niya ang mga ganitong bagay ay walang silbi ni neutralize ang atake sa pamamagitan lang ng isang slash na siyang labis na ikinabigla ng matanda. Ano sambit niya talagang mayroon itong kakayahang basagin ang kanyang atake, ito raw ay isang hamak lang na Yuanying Cultivator na mayroong sandatang putol na piraso ng bakal siya raw ay hindi kumbinsido sabay perform ng isa pang teknik at umatake. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung wala na bang ibang alam ang Chu family bukod dito napakadaling binasag ang paparating na atake. Imposible sambit ni Elder Chu na patanong kung paano niya ito nagagawang mapigilan ito ay isa lamang Yuanying Cultivator, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ito ay masyadong nagmamadaling makuha ang kanyang gusto how arrogant, sumugod kailangan na raw nitong mamatay, gayunpaman nagawa itong masangga ng matanda gamit ang yin yang shield. Hasambit ni Chen Fan dalawang kagaya na raw nito ang nahiwa niya. Ano pa sigaw na tugon ng matanda ang kambal na apo niya raw ba ang tinutukoy nito? Idiniin ni Chen Fan ang kanyang espada tago sa protective formation tago sa dibdib ng matanda makikita ang pagtalsik ng kanyang mga dugo. Hinawakan ng matanda ang magkabilang talim ng espada nagsabing ito ay hindi isang ordinaryong Yuanying Cultivator hindi niya ito mahahayaang mabuhay para sa hinaharap ng Chu family at para sa dignidad ng mga Soul Formation Cultivators papatayin niya ito. Bigla na lang naglaho kasabay ng pag-disperse ng kanyang itim na aura, nagbigay ng utos si Lady Chu sa kanyang mga tauhan na papuntahin dito ang lahat ng mga batang members ng Chu family na kasalukuyang nasa Tedu Star Province. Great Elder dagdag ni Lady Chu umano'y ang Chu clan ay mayroong mga taong magpapadala sa kanya ng kaluluwa, kumapit lang ito. Pumulibot ang dark aura ng matanda kay Chen Fan agad na nagpakawala ng kung anong finger art na direct ang tumama sa noo ng ating bida, makikita ang reaksyon ng magkapatid. Hasambit ni Miss Zong Yao Yao umano'y kapag ka napinsala ang divine sense nito ito ay madudurog sinabi ni Zong Ziming na talagang isinuko ng Elder Chu na ito ang kanyang physical na katawan upang iperso ang pure at makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa, not to mention ang Yuanying kahit nga raw ang isang Soul Formation Cultivator ay mahihirapang ma-resist ang atakeng ito. Nagawa niya pangiting sambit ni Lady Chu, nang biglang nagtanong si Chen Fan kung yun na ba yun. Hasambit ng kaluluwa ng matanda ano nakakapagsalita pa rin ito, lumalabas na mukhang ito raw pala ay mayroong inaasahan kung ganun bilang pagpapakita ng awa ihahatid niya na ito sa kanyang kamatayan at muling umatake, gayunpaman nilang sandali lang ay maririnig ang pagtawa ni Chen Fan. Nagpasalamat umano'y salamat sa pagpapakain nito sa kanyang Soul Blade, wala pa raw siyang nakikitang ganito kabait noon. Ano Soul Blade patanong na tugon ng matanda so ang Soul Power daw pala nito ay mas makapangyarihan pa kaysa sa isang Soul Formation Cultivator. Ngunit pinakawalan lang ni Chen Fan ang kanyang Soul Blade umalangaw ang desperadong sigaw ng matanda. Hindi sambit ni Lady Chu Great Master Great Elder sigaw niya pa, makikita ang reaksyon ng tatlo. Gaya ng inaasahan mula kay Divine Lord Chen sambit ni Miss Zong Yao Yao napatanong si Zong Ziming kung talaga bang iyon ay posible napasabi si Chief Lu sa kanyang isip na parang kinain lang nito ng buhay si Elder Chu ito raw ay napakalupit at paghawi ng shot, tuluyan ng nalamon ng Soul Blade ang kaluluwa ng matanda. Kinuha ito ni Chen Fan nagtanong kung sino ang susunod ngunit wala siyang natanggap na sagot, napatingin sa mga tao na ngayon ay hindi tumitigil sa paghiyaw. Grabe sigaw ng iba napakalakas paanong nangyaring ito ay isa lamang Yuanying Cultivator sumigaw ang isa na ito ay si Chen Beichuan, at sumigaw naman ang isa pa na dito niya inilagay ang kanyang pusta. Sa kabilang dako ay nakabalik na si Uncle Zhao Lady bungad niya umano'y na-settle niya na ang patungkol sa magiging bayad kay Elder Uyang para sa gagawin nitong paghahanap ng paraan upang matigil ang nangyayaring laban sa lalong madaling panahon bukod pa doon narito na rin ang 26 na mga young cultivators ng Chu family ngunit sumagot lang si Lady Chu na hindi niya nakailangan pa ang mga ito na siyang ipinagtaka ni Uncle Zhao na patanong kung bakit ano hindi raw ba kaya na. Sinabi ni Lady Chu na i-inform nito ang lahat ng mga malalaking families ng linyang ipunan ang lahat ng mga elites, at wasakin ang Chen Dojo ng Yishan City.
My lady, tugon ni Uncle Zhao, umano'y kung talagang si Chen Baixuan ay ganoon kalakas, hindi raw ba't mapapahamak lang ang kanilang Chu family kung gagalitan nila ito. Gayunpaman sumagot lang si Lady Chu na sabihin nito sa mga iyon na magpa-low profile at panatilihing malinis ang kanilang mga kamay, sino raw ba ang makakaalam na sila ang may pakana kung ganoon ang gagawin nila. Oo, tugon ni Uncle Zhao at idinagdag ni Lady Chu na bukod pa doon, mag-release din ito ng dalawang mensahe. Una ay ang si Chen Baixuan ay nagtataglay ng untold technique ng isang reincarnated power, at pangalawa ilagay nito sa mensahe na si Chen Baixuan ay mayroong grudge laban sa Dark Hall, binabalak nitong patayin ang mga tao doon upang pagbuntunan ng galit. Chen Baixuan, dagdag niya sa kanyang isip, kahit na ito pa raw ay mayroong sapat na lakas upang talunin ang isang soul formation cultivator, ngunit talaga raw bang iniisip nitong ito ay makakatakas mula sa mess na ginawa nito sa kanyang Chu family, siya na si Chu Xuanji ay pagbabayaran ito. Hasambit ni Chen Fan, mayroon daw siyang nararamdamang matinding malas mula doon, ito raw ba ay nagmula sa mga taong nasa likod ng Elder Chu na yun, kahit na ilang balak pa raw mayroon ng mga ito, hihiwain niya lang ang mga ito gamit ang kanyang espada. Ini-announce ni Chief Lu na isang incense na lang ang natitira, kaya mga Soul Formation Challengers bilasan na ng mga ito, mayroong ilang mga Soul Formation Cultivators na umakyat sa stage. Ang isa ay si Xinyang ng Wu family, ang isa ay si Lin Zhou ng Shen family, habang ang isa naman ay si Xincheng ng Liu family. Sabay-sabay nagsabing sila ay narito upang mag-compete na siyang nagpa-react sa mga manunood. Ano sambit ng isa, tatlo laban sa isa, ano hindi raw ba nahihiya ang mga ito? Chen Baixuan sambit ng isa pa, kailangan daw nitong manalo. Samantala sumigaw naman ang iba na patayin si Chen Baixuan, tiyak na mamamatay na raw ang Chen Baixuan na ito sa pagkakataong ito, at nagpatuloy ang samut-saring chant mula sa iba't ibang panig. O Divine Lord Chen, sambit ni Xincheng, ayos lang naman dito na tatlo sila, hindi raw ba sinabi ni Xinyang na kung ito ay nakahandang tanggapin ang pagkatalo at bumaba rito sa stage ngayon din hindi sila magsasagawa ng move at hahayaan nila itong umalis ng mapayapa. Idinagdag ni Lin Zhou na kapagka hindi ito umalis, tiyak na ito ay mamamatay. Hatugon ni Chen Fan ang mga katagang ito, hindi na raw mabilang ang mga taong nagsabi sa kanya ng ganito. Well, malalaman daw nila ang resulta pagkatapos ng laban, kung ganun mamatay ka na, sambit ng tatlo at sabay-sabay na sumugod. Hindi ko alam kung papaano ito naging posible, ngunit nagkaroon pa ng pagkakataon si Chen Fan na magbigay ng speech. Umano'y ang landas patungo sa immortalidad, pagsalungat sa kalangitan at pagbago ng kapalaran ay punong-puno ng pagsubok at harang. Ang isang individual ay kailangang dumaan sa 8 hurdles ng Qi Refining, Xiantian, Jindan, Yuanying, Soul Formation, Void Returning, Dao Fusion at mag-transcend sa Tribulation, bago tuluyang magkaroon ng tsansang makamtan ang immortalidad. Sa ilalim ng normal na sirkumstansya, ang agwat sa pagitan ng Yuanying at Soul Formation ay nasa mahigit 10,000 beses, gayunpaman taglay niya ang kapangyarihan ng unification, ang Immortal Body, Immortal Soul at Immortal Ying all-in-one, kaya ang mga Soul Formation Cultivator sa harap niya ay magmimistulan lang na mga langgam. Ano, gulat na sambit ni Xincheng na gawa nitong marepel ang kanilang combined attack gamit lang ang isang atake. Idinagdag ni Xinyang na ito ay normal lang kung 1 versus 1, ngunit paano niya ito nagagawa sa kanilang tatlo. Nag-release ng Fire Chi si Chen Fan at nagsabing ang oras niya ay limitado lang, kaya bilasan na nila agad na sumugod patungo kay Xincheng na siyang ikinagulantang nito na pahingi ng tulong sa dalawa. Nag-retaliate gamit ang teknik na tinatawag na Palm Spinning Moon. Binasag ni Chen Fan sa isang slash lang. Sinabi ni Xincheng na sa ginagawa nito malamang ang energy consumption nito ay napakatindi, kaya magtulungan daw uli sila. Sinabi ni Lin Zhou na magagawa nila itong madurog na dala sa bagso ng damdamin. Si Xincheng agad na tumalon upang salubungin si Chen Fan na nagdulot lang ng pagkabaon ng putol na espada sa kanyang katawan. Sumugod mula sa likod si Xinyang, nagpakawala ng mga rings pumulupot sa iba't ibang parte ng katawan ni Chen Fan. Sumigaw na nagawa niya na itong mahuli. Kung ganun, sambit ni Lin Zhou, kukunin niya ang nascent soul nito, nag-infuse ng chi at agad na nag-transform. Umano'y ang kanyang kuko ay indestructible, kaya ang hamak lang na body chi shield ng isang Yuanying cultivator ay hinding-hindi. Gayunpaman bigla na lang naputol ang momentum ng kanyang pagsugod, hindi na siya makagalaw. Nagtanong si Chen Fan kung sino ang sinasabi ng mga itong nahuli,
Ngayon hindi niya na raw kailangan pang habulin ng isa-isa ang mga ito salamat daw sa kanilang initiative sa bycast ng Thunder Art nagsabing natitiyak niyang ang mga ito ay sumailalim na sa Thunder Bath doon sa third layer ng linyang atmosphere upang pagtibayin ang kanilang mga katawan gayunpaman subukan daw nila ang Supreme Thunder na ito, tumaman ng direkta sa tatlo. Makikita ang reaksyon ni Chief Luo at ng magkapatid sinabi ng isa na maliwanag na mayroong field boundary ngunit mula rito sa labas ay nararamdaman niya pa rin ang matinding kuryente. Idinugtong ng isa na ang thunder power na ito ay napaka-outrageous at paghawi ng shot, wala nang makikitang signs ng pag-iral at eksistensya ng tatlo. Oh my God sambit ng mga tao ang mga soul formation cultivators pinatay ng direkte gamit ang kuryente ng kidlat. Napahiyaw si Zhong Ziming habang napasabi naman si Miss Zhong Yaoyao na si Divine Lord Chen ay napaka-makapangyarihan. Napasabi si Chief Lu sa kanyang isip na ang lakas ni Chen Baixuan paraan at personality ay lubhang nakakatakot, talaga raw palang tama ang sinabi nitong ito ay naggawad ng awa sa kanya sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng options. Hasambit ni Chen Fan malamang hindi pa nauupos ang incense kaya ngayon sino ang susunod? Maririnig ang tawa ng isang matanda. Good saad niya mukhang ang lakas na mayroon si Divine Lord Chen ay sapat upang ma-deter ang mga major clans at soul formation cultivators ng buong Great Jin Immortal Dynasty. Hasambit ni Chief Lu Elder Uyang napatanong kung bakit ito umakyat, good dagdag ng matanda kay Chen Fan ito raw ay blessing ng kanyang Great Jin Dynasty gayunpaman agad itong binara ni Chen Fan umano'y siya ay hindi member ng Great Jin Dynasty nito. At siya ay hindi blessing ng Great Jin Dynasty nito. Humarap sa mga tao ang matanda't nagsabing siya ay ang Chief Commander ng Immortal Court at idinideclare niyang ang Soul Formation Life and Death Battle sa taong ito ay tapos na. Naghiyawan ang mga tao paulit-ulit na isinigaw ang pangalang Chen Baixuan, thus siya na nga ang hinirang na panalo sa Soul Formation Life and Death Battle. Sa loob ng isang silid ay sinabi ni Elder Uyang na narinig niyang ang Zhong family ay mayroong anak na babaeng nagtataglay ng outstanding talent, at ito ay nakapasok sa landas ng cultivation dahil sa kanyang zither sound. Sa hinaharap ito raw ay magiging comparable na sa mga holy sons ng mga great sects kaya ang kunin ito ni Divine Lord Chen bilang kanyang maid-servant, ito raw ay nagpapakita lang kung gaano kahusay ang skill at ability na mayroon ito sabay pa kawalan ng malakas na tawa. Hatugon ni Chen Fan sa kasamaang palad kahit na maging napaka-polite pa raw ni Elder Uyang sa kanya, siya ay hindi magiging parte ng Great Jin Dynasty na siyang nagpalaki sa mga mata ng matanda. Hahaha Divine Lord Chen umano'y ang landas patungo sa immortalidad ay napakahirap at nangangailangan ng maramit malaking trabaho kaya siya raw ay natatakot na magiging napakahirap para sa kanya na magpatuloy ng mag-isa. Idinagdag na ito ay nagtataglay ng untold secret technique kaya malamang ito ay nangangailangan ng exaggerated na bilang ng mga resources upang masuportahan ito, ngunit ito raw ay madali lang na matutugunan ng kanilang Immortal Dynasty makakatanggap ng beyond sa kanyang imagination, makakakuha ng doble sa pamamagitan lang ng kalahating effort. Gayunpaman sinabi lang ni Chen Fan na kung ang mga Great Immortal Dynasty ay interested sa mutual benefit sa kanya maaaring magbigay ang mga ito ng equal conditions ngunit kung gusto lang ng mga ito na siya na si Chen Baixuan ay gawing aso, umano'y siya ay natatakot na ang mga ito ay magbabayad ng unbearable price. Hahaha tugon ni Elder Uyang Divine Lord Chen ito raw ay palabiro. Ngunit ibinabalang ni Chen Fan ang kanyang teacup at nagsabing anyway since siya ay ang siyang nanalo sa Soul Formation Life and Death Battle sa kanilang arena, kailangang tuparin ng mga ito ang kanilang ipinangako. Elder Uyang sambit ni Chief Lu sabay abot ng kung anong bagay kailangan niya rong tuparin ang kanyang binitawang pangako kay Divine Lord Chen na bumaba sa kanyang posisyon bilang governor ng fighting arena ng Tedustar Province. Gusto niyang mag-request sa life and death stage na ibigay ang posisyong ito sa kasalukuyang chief steward ng linyang arena na si Xinghu na agad namang sinang-ayunan ng matanda at idinagdag na ibibigay niya ang napagkasunduan. Kung ganun tugon ni Chen Fan mayroon pa raw siyang urgent na gagawin kaya siya ay aalis na, at lumabas na nga sila sa silid. Hasambit ni Elder Uyang sa kanyang isip aalis, siya raw ay natatakot na ito ay hindi na makakaalis pa mula sa teritoryo ng Great Jin Dynasty at lumipat ang eksena sa timog na bahagi ng Central City ng Tedu Province, kung saan matatagpuan ang Galactic Teleportation Array. Divine Lord Chen saad ni Miss Zhong Yaoyao umano'y ito na ang Galactic Portal na maghahatid sa kanila sa kanilang destinasyon,
Nang biglang dumating ang ilang mga sundalo pinigilan sa kanilang ginagawa at nagtanong kung sino sila. Sumagot si Miss Zhong Yaoyao na sila ay nagmula sa Zhong family ng linyang ipinakilala ang kanyang sarili at si Zhong Ziming, at ipinakilala si Chen Fan at Chief Lu bilang kanilang mga servants ngunit pa-sarcastic lang na nagtanong ang captain kung kailan pa naging servant ng Zhong family nito ang chief ng fighting arena. Lu Weichang dagdag ng captain mga anak ng Zhong family at unidentified na foreign cultivator. Nagbigay ng order na palibutan sila at ganoon na nga ang nangyari. Hasambit ni Zhong Ziming mukhang hinihiling daw ng mga ito ang kamatayan umano'y sa isang atake lang ni Divine Lord Chen, ang lahat ng mga ito ay mamamatay na. Indeed pagsang-ayon naman ni Chief Lu kung gusto rong gamitin ng mga ito ang kanilang lamang pagdating sa bilang upang mapunan ang agwat sa pagitan ng lakas, iyon daw ay hindi posible. Sumagot ang captain na ang tanging alam niya lang ay ang sundin ang mga orders ng Immortal Monarch kaya wala na rong silbi kahit na ano pa ang edada nila. Pinapayuhan niya raw ang Chen Baeksu na ito na bumalik kasabay ng kanyang Black Demon Army kung ayaw nito ng gulo. Sinabi ni Miss Zhong Yaoyao kay Chen Fan na ang Immortal Monarch ay ang siyang Lord ng Great Jin Dynasty ang city na ito ay ang siyang residence ng Immortal Monarch, at ang city na ito ay katumbas ng isang Imperial City. Subalit pinapili lang ni Chen Fan ang magkapatid kung ano ba ang pipiliin ng mga ito ang Zhong family o siya, bibigyan niya raw ang mga ito ng huling pagkakataon. Sumagot si Miss Zhong Yaoyao na pinipili niya si Divine Lord Chen pinipili niyang maging loyal servant nito. Nagdalawang isip si Zhong Ziming napasabi sa kanyang isip na kung siya ay babalik sa Zhong family ngayon siya ay kikilalanan lang na second generation descendant ng Zhong family ngunit kung si Divine Lord Chen naman ang pipiliin niya siya ay magiging isang cannon fodder na maaaring mamatay anumang oras kahit na sinong tanga pa ay alam kung ano ang dapat na piliin sa pagkakataong ito gayunpaman. Ipinahayag niyang pipiliin niya si Divine Lord Chen na pabuntong hininga at idinagdag sa kanyang isip na inaamin niya, siya ay mas malala pa kaysa sa isang tanga. Good to go ni Chen Fan sabay release ng external energy na siyang nagpatalsik sa mga sundalo. Sinabi ni Chen Fan sa tatlo na tumuloy na sila sumubok ang iba pang mga sundalo na pigilan sila, ngunit wala ring naging silbi. Sa loob ng array ay sinabi ni Chief Lu na sinundan niya na noon si Elder Uyang patungo sa headquarters ng Heavenly Life and Death Stage at iba pang mga galaxy gamit ito kaya siya na raw ang ipa-handle nila rito. Ilang sandali pa ay nagawa niya nang ma-activate ang array lumingon kay Chen Fan at nagtanong kung aalis na ba sila. Oo tugon ni Chen Fan nang biglang nag-vibrate ang soul tablet ni Grandpa Chen na siyang ipinag-alala ni Chen Fan, napatanong kung may nangyari ba sa kanyang grandpa. Makalipas ang isang araw ay makikitang tinutupok ng apoy ang Chen Dojo dumating ang ilang members ng Zhong family sa pangunguna ni Grandpa Zhong, nagbigay ng utos na dalhin palabas ang lahat ng mga taong nakasuot ng itim at mag-activate ng Water Spirit Array upang apulahin ang apoy. Makalipas ang ilang sandali ay makikita ang pag-iyak ni Miss Chen Yu at Lady Chen, mapag-aalamang ang second disciple ni Grandpa Chen at si Feng Yunsheng ay nasawi sa pangyayaring ito. Ilang sandali pa ay dumating si Miss Li Xianer nagtanong kung ano ang nangyari. Sumagot si Miss Chen Yu na ang lahat ng ito ay dahil kay Chen Fan naging maayos daw sana ang lahat para sa kanila kung hindi na lang ito lumitaw dito. Sambit ni Lady Chen napaka-unreasonable naman daw nitong sabihin ang bagay na ito. Bakit pasigaw na tugon ni Miss Chen Yu sabay tayo bakit mali daw ba siya? Bakit kung hindi raw ba dumating pa rito si Chen Fan magiging ganito raw ba ang kahihinatnan ng bahay nila may aatake daw ba sa kanilang mga taong nakaitim mamamatay daw ba ang kanyang mga brothers? Mayroon daw bang bigla na lang susulpot dito upang kunin ang kanyang grandpa? Bakit ano raw ba ang big deal sa pagpapagaling ng Chen Fan na iyon sa injury ng kanyang grandpa? Ano ang big deal sa pag-eliminate nito sa Qingtian sect? Ano ang big deal sa pagkakaroon ng foothold ng kanilang Chen Dojo sa linyang? Ano ang big deal sa pagiging magkaibigan nila at ng Zhong family at iba pa? Bakit kailangan daw ba nila na gawin ni Chen Fan ang lahat ng iyon? Maaari naman daw nilang hintayin ang pagbabalik ng kanyang brother Wu Hao mula sa kanyang training kayang-kaya niya ring gawin ang mga bagay na iyon. Kasabay ng pagpatak ng kanyang luhay idinagdag na nagkakamali ang kanyang grandpa, si Chen Fan ay hindi ang dragon ng Chen family kundi ang bituin ng kapahamakan, si Chen Fan ay ang bituin ng kapahamakan diin niya patakbong umalis. Sigaw ni Lady Chen, sinabi ni Miss Li Xianer na susundan niya si magpaiwan na lang daw ito rito,
Kailangan pa nitong linisin ang kalat dito at nagpasalamat naman si Lady Chen. Great Cultivator Zong sambit ng captain sa kabilang dako umano'y mukhang na misunderstood daw nito ang sitwasyon. Ang nangyari sa Chen Dojo ay hindi kagagawa ng kanyang Black Demon Army, kakarating lang din nila ilang minuto bago ito dumating. Hatugon ni Ancestor Zong marahil ganoon nga ngunit ang unang ginawa ng mga ito pagkarating nila ay ang kunin si Chen Huaiyan sa kalagitnaan ng gulo, na nagresulta ng mas malalang casualty para sa Chen Dojo. Sumagot ang captain na sumusunod lang sila ng order sa madaling salita, pakiusap wag itong mag-interfere sa mga affairs ng kanyang Black Demon Army. Hatugon ni Ancestor Zong ngunit at least kailangan niya rong mag-imbestiga patungkol sa identity ng mga taong nakasuot ng itim at makonfirm ang kaligtasan ni Chen Huaiyan. Great Cultivator Zong tugon ng captain wag daw nitong subukan ang kanilang pasensya, pakiusap umalis na ito rito ngayon din kasabay ng kanyang mga tao. Na-trigger si Ancestor Zong sa kanyang narinig alam na raw ng mga ito na siya ay isang great cultivator kaya ang pangahas naman daw ng mga itong pigilan siya, talaga raw bang iniisip ng mga itong siya ay natatakot na patayin ang mga sundalo ng isang immortal dynasty.